Tara, kape tayo. Sa Hong Kong. Nakapunta na ako ng Japan, nakapunta na ako ng China, South Korea, pero iba pa rin yung dating ng Hong Kong talaga. Nung una hindi ko ma-explain kung bakit, pero nung tumanda ako, naiintindihan ko na. Kaya ganun, nagsimula kasi yung isang kwento na hindi ako yung bida, pero ako yung dahilan kung bakit nangyari siya. Noong taong 1990, tumulak ang nanay ko papunta rito sa Hong Kong, hindi para maging turista, hindi para magaliw-aliw, kundi para mag-is-is ng kubeta. Nag-domestic helper siya. Bata pa lang ako nun, hindi ko pa naiintindihan kung anong klaseng sakripisyo yun. Ang alam ko lang, bakit wala si mama? Habang tumatanda, unti-unti kong na-realize na, kaya pala ako nandito ngayon. Kasi may isang umalis noon. Itong moment na to, nagkakape ako mag-isa sa 7-Eleven. Hindi sosyal, walang aesthetic, pero solid. Kasi minsan mas totoo pa tong kape kaysa sa mga pangakong, babayaran kita be, charet. Huwag kayong mag-alala, kasama ko si mama sa biyaheng to. Nasa hotel lang siya nagpapahinga. Ako, nagmumuni-muni mag-isa. Madalas hindi mo naman kailangan ng mamahalin na kape para maging meaningful yung moment eh. Minsan, sapat na yung katahimikan at mga alaalang binabalikan. Nung moment na to iniisip ko, ilang beses kayang naglakad sa mga kalsadang to si mama. Ilang beses kaya siyang nagutom o nauhaw pero hindi bumili kasi kulang ang pera. Ilang beses kaya siyang umiyak pero hindi niya ipinapakita. Makaka-relate ka lang dito kapag na-experience mo na. Ang hirap maging matapang kapag wala kang choice kundi maging matapang. Tapos eto ako ngayon, palakad-lakad sa kakalsadahan ng Hong Kong. Chill lang, walang problema. Nagkakape, walang hinahabol. Maliban sa deadline at bills, doon consistent tayo. Grabe no? Ang layo ng pagitan ng dalawang henerasyon, pero iisang sakripisyo lang ang nagdugtong. Kaya siguro sa lahat ng mga napuntahan kong bansa sa Asia, Hong Kong ang may pinakamalalim na tama. Hindi dahil sa lugar, kundi dahil sa kwento. Kasi minsan, hindi mo kailangang doon ka ipinanganak para masabing parte ka ng lugar. Mangyari, okay na yung may iniwan na kung ano para sa'yo. Para pagdating mo, mabilis mong mahanap yung sarili mo. Natutunan ko sa experience na yun na hindi lahat ng pag-alis, paglayo. Madalas yun yung pinakamalapit na paraan para yung pagmamahal may paramdam sa'yo. Dito rin ako namulat na hindi lahat ng bayani may suot na kapa. Minsan, may dala silang maleta, tapos magpapaalila sa iba. Para sa lahat ng mga OFW, partikular na mga domestic helper, nawa bigyan kayo ng Diyos ng kalusugan ng katawan at talas ng isipan. Nawa matupad nyo ang inyong mga pangarap ng mabilisan.